Anong fay? Anong pagkaiba ng ganima sa fay? Sige nga. Fay. Hindi five. Fay. Hindi fight. Fay. No? Fay. F-E-Y. Tapos may mayroon tinatawag na pabigla, pagkudlit sa dulo. Fay. Anong pagkaiba, Muhammad? Anong pagkaiba ng fight sa ganima? Ang pagkaiba mo sa yung ganima ay kung mulusog sila sa mga kalaban, tapos namatay yung mga kalaban, yung mga piyamanan ng mga kalaban, pwede nilang kunin halal sa kanila. Ang tawag dyan ay? Ang tawag doon ay ganima. Tapos ang fay? Ang fay naman ay magbibigay mo na ng isa yung mga Muslim. Baliktad eh. Ha? Magbibigay mo na yung mga Muslim na mensahe. So sa ganima, hindi magbibigay ng mensahe. Diretso na gera. Magbibigay. Diba? Sige, sir. Pagkaya mo lang gusto na yung ganima is mayroong naganap na digmaan. Yun ang ano. Walang naganap na simple as that. Pareho silang mauna muna yung mensahe. Yung may mensahe, yung fay. Lahat yun. Lahat yun. Kailangan munang mauna ang mensahe ng Islam, ang da'wah, bago ang pag-atake. Ang pag-atake, either na may naganap na kalaban, o mapangaglabanan, o walang naganap. Ang pagkakaiba nilang dalawa, ang ganima, mayroong nangyaring digmaan. At ang fay, walang nangyaring digmaan. Makinig na mabuti, hindi kasi puro asawa yung iniisip. Ninaw? So yan yung mga kapatid, kasi lalabas yan sa ano natin, inshallah sa reviewer nyo yan, inshallah binila. Okay mga kapatid, so yan yung mga, wala lang tanong dito, tungkol dito? Walang tanong? Okay. Anong ibig sabihin ng Ibn Sabil? Anak sa daan. Anong ibig sabihin ng anak sa daan? Ano? Na-stranded sa daan. Na-stranded. Mashallah, tabarakallah. Okay? Na-stranded o natigil sa daan. Okay? So, dadako tayo ngayon sa 37 palatandaan ng araw ng paghuhukom. 37. Kapag ang bagay na ipinagkatiwala ay itinuturing na parang nadambong. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, ito ay isang property. Property, kayamanan. Tapos, ipinagkatiwala ko sa ito, kapatid. Ipinagkatiwala ko sa naalis muna ako. Sa pag-alis ko, ikaw naman na pinagkatiwalaan ng bagay na iyan, turing mo sa'yo na. Turing mo parang nakulimbat mo na, parang nakuha mo sa labanan. No? Nakulimbat mo. At pagmamayari mo na. Diba? Na samantalang pinagkatiwalaan sa binabantay lang sa kanya. Binabantay lang, inangkin. Yes. Pinabantay lang sa iyo, inangkin mo na. You know? So kapag nangyari yan, ibig sabihin, malino na ang sign ng araw ng paghuhukom. No, ang paggaguno ng mundo. Ang tanong, nangyari na ba ito? May kakilala kayo? Nangyari dyan. Karamihan dyan, Ustad, na sa lupa. Sa mga property, kayamanan, lupa, di ba? Pera, di ba? Tapos minsan pa nga ipagdudua pa yung sana hindi na siya makabalik. Alam mo yun? Para tuluyan talagang sa kanya na, para angkinin. Ika nga nasasabihin, pagtapos ng sasabihin ng hindi, binigay sa akin to Pag hindi na makabalik yung... Pag hindi na makabalik, hindi, binigay sa akin to. Ganito, ganyan. Diba? Subhanallah. So ito ay malinaw na nangyari na mga kapatid, no, sa between society, no, sa tinatawag na lipunan, especially ng mga Muslim. Kahit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-utos sa pag-iingat ng mga pinagkakatiwalaan at ibalik ang mga ito sa sinumang tunay nagmamay-ari nito. Regardless of property, ito man ay kayamanan, ito man ay tangible or intangible. Ito ay bagay na nasasalat o hindi nasasalat. Ito ay bagay man na natatouch or hindi natatouch.
kayamanan man, ari-arian man, pera man, o anumang katulad nito. Lupain man, paninda man, at maging sa mga bagay-bagay. Kahit simple lang. Okay? So, bilang susog sa sinabi ng sa bagay na ito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Katiyakan inutusan kayo ng Allah na ibalik ang mga ipinagkatiwala sa inyo roon sa mga nagmamay-ari nito. No? At huwag kayo magpapabaya hinggil sa pangangalaga nito. Ito yung matatagpuan sa Surah 2, An-Nisa, chapter 4, verse 58. No? Chapter 4, verse 58. Na kung kaya mga kapatid, ulitin natin ay malinaw ang sinabi ng Allah, ito'y utos ng Allah. Pag sinabing utos ng Allah, basically, ito ay obligado. Okay? Ito ay isang obligasyon. Katiyakan, inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibalik ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. No? Doon sa mga totoong nagmamay-ari nito. At huwag tayo magpapabaya hinggil sa pangangalaga nito. Kasi, once na tinanggap mo yun, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka at alagaan mo ito na para bagang tunay mong pagmamayari. Kasi pag alim mo, tunay mong pagmamayari yun, alagaan mo talaga yun. But it doesn't mean, aangkinin mo yun. Okay? So yun yun. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang pangalagaan at alam mo sa sarili mo yan, wag mong tanggapin. Wag mong tinatawag na tanggapin. Especially yung mga sekreto. Malaking bagay na ipinagkatiwala mga kapatid sa pananampalataya, yung sekreto ng isang tao. Yun ang mga bagay na intangible, no? Na hindi nasasalat at hindi nakikita. Subalit nararamdaman. Okay? So, ibig sabihin dito, mga kapatid, na once na kapag may mga sekreto na iano sa iyo ang kapatid mo sa pananampalataya, isang o sino man, ay kinakailangan obligasyon mo na ito ay alagaan at pag-ingatan. Kasi ganun ka rin dapat sa iba. Di ba, alam mo, kung ikaw, nagkatiwala ka sa isang bagay, ayaw mo rin ito na sabihin niting pabayaan. Di ba? Nag-i-expect ka rin na alagaan ito ng isang tao. Ganun din kapag may mga taong ipinagkatiwala sa isang bagay, alagaan mo rin yun. Okay? Otherwise, malinaw na ang sign ng araw ng paghuhukom. Kaya sa huling panahon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang bagay ay ibibigay sa isang tao bilang isang tiwala o trust na aalagaan. Ngunit ituturing niya ito bilang bagay na kanyang nadambong at aariin niya yun. No? Aangkinin niya yun. Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Okay? Meron ba kayong kapitbahay na ganito? O meron ba kayong mga itinuturing na kaibigan na ganito? Okay? Ha? Huwag kang maghusga kasi hindi mo alam. Husgahan mo yung alam mo. Okay? Na kanyang itatanggi o ang pag-aari nito sa tunay na may-ari nito at hindi na ibabalik sa kanya. Na hindi na ibabalik sa kanya. Walang duda, mga tanda na ito mga kapatid, no? Ay parihong binanggit sa hadith na inshallah ay maaring sipiin natin yung kabuuan ng hadith na ito sa mga susunod na palatandaan. So yun mga kapatid. So, wag natin gawin, ito yung sasabi natin, na although ito ay sign ng araw ng paghukom o paggagalaw ng mundo, hindi ibig sabihin na pwede natin gawin. Okay? Bagkus, ito ay hindi natin pwedeng gawin na ariin ang anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin. O sirain ang anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin. You know? So not unless kung hindi mo sinasadya, nakalimutan mo, di ba? May mga bagay, kasi tao lang tayo na minsan nakakalimot at minsan ay nadudulas, mga kapatid, na hindi naman sinasadya. At naway, ang bagay na yan ay patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang masidhi dito yung sasadyain mo. Okay, na batid na ito na'y alam mo na hindi dapat at hindi mo dapat angkinin. Okay? So, anong tanong dito? May mga tanong kayo?